Pagkatapos tanungin ni Clay si Takaro kung gagamit ba siya ng parehong healing technique na nagtanggal ng kanyang mga peklat, ipinaliwanag ni Takaro na ang ganong klaseng mana ay pwedeng sunugin si Molitiya mula sa loob. Pagkatapos ay tumingin-tingin siya sa paligid at sinabi niyang kailangan muna nilang ayusin ang madilim na kwarto, pero dahil sobrang sensitibo si Militia sa liwanag ay nagsimula muna siya sa pag-ayos ng paningin nito. Makailang minuto siyang maingat na nag-channel ng mana para pagalingin ito at nang umatras si Takaro, nakakita ng malinaw si Militia sa unang pagkakataon matapos ang napakatagal at pagkatapos ay nilinis ni Takaro ang kwarto at binuksan ang lahat ng bintana, habang umiiyak si Militia dahil nakakakita na siya ay may napansin si Takaro at tumingin kay Bernard. Pagkalipas ng ilang minuto ay sinabi niya kay Lord Belmonant na mayroong lasong ibinibigay kay Militia gamit ang isang bulaklak na tinatawag na Ivor. Dagdag rin niyang kailangan lang nila ang antidote para tuluyang gumaling ito, pero binanggit ni Lord Belmonant na imposible iyon dahil ang Ivor ay isang sinaunang bulaklak na hindi na nakikita sa napakahabang panahon, kaya wala na rin ang antidote nito. Pero habang nawawalan na sila ng pag-asa ay naalala ni Lord Belmonant na may mga tala ang kanyang mga ninuno mula sa mga nagdaang lord, kaya pwede silang makahanap ng clue sa isa sa mga aklat at ilang minuto ang lumipas habang binabasa nila ang mga record. Hanggang sa ginamit ni Takaro ang kanyang search skill para mahanap ang nag-iisang aklat na may binanggit tungkol sa Ivor. Binanggit ni Lord Belmonant na basahin niya ito pero nang magsimula na siyang magsalita na parang adik sa gamot, pinigilan siya ni Clay at tinanong kung niloloko ba sila nito at ipinaliwanag naman ni Takaro na ang aklat ay tala-arawan pala ng isang adventurer na halatang may katok sa ulo. Ayon sa mga kwento nito ay matatagpuan ang Ivor sa ilalim ng isang malaking rebulto ng kabayo malapit sa isang napakalaking lawa. Pagkarinig nito ay pinatigil agad ni Clay si Takaro sa pagbabasa dahil alam niya kung nasaan ang lawa na iyon. Pagkatapos niyang ilarawan ang isang baryo malapit dito sinabi ni Lord Belmonant na aabutin sila ng 5 araw bago makarating doon, kaya iminungkahi ni Takaro na umalis na sila kaagad at bago iyon, naglagay muna siya ng protective barrier sa paligid ng kastilyo para magbigay babala kung may susubukan na saktan si Militia. Pagkatapos noon ay tumakbo siya palabas para pigilan si Takaro at humingi ng tawad dahil sa pagtrato niya rito kanina, pero mabilis niya itong pinapatawad at giit niyang hindi na iyon mahalaga dahil tinanggap naman nito ang pagkakamali niya. Gayunpaman ay binalaan niya rin si Tus na may isang tao na maaaring maglagay ulit ng masasamang ideya sa isip niya. Para maiwasan ito ay sinabi niyang sabihin agad kay Lord Belmonant kung mangyari ulit. Ilang sandali pa ay sumakay na sila ni Clay sa kanilang kabayo at matapos gamitin ni Takaro ang kanyang reduction skill, mabilis silang umalis at pagkaraan ng ilang araw ng paglalakbay at pagkakamp, nakalapit na sila sa baryo pero nag-aalala si Clay dahil sa nakakalungkot na itsura ng lugar, dahil dati itong masaganang farming community. Maya-maya ay nakarating sila sa lawa at pagkakita pa lang ay napansin agad ni Takaro ang isang nakakaistorbong bagay tungkol dito. Biglang dumating ang 3 villagers na may hawak na farming tools at tinanong sila kung ano ang kailangan nila. Dahil ramdam ni Takaro ang takot sa boses ng mga ito, lumapit siya at ipinaliwanag na mga adventurer sila na may misyon pero ayaw silang paniwalaan ng mga villagers hanggang sa ipinakita ni Clay ang kanyang A-rank armband. Nang biglang may isang villager na nawalan ng malay ay agad itong nilapitan ni Takaro at napansin niyang napakagaan nito mas magaan pa sa toothpick. Tinanong niya ang dalawa kung bakit ganoon ang kalagayan ng kanilang baryo. Dinala sila ng dalawa sa loob at ipinaliwanag na nagsimula ang lahat isang buwan na ang nakalipas nang biglang makers ang lawa. Habang namamatay ang kanilang mga pananim ay dumating ang isang plus-sized na merchant na ang pangalan ay Enash. Nag-alok ito ng ilang galon ng tubig kada buwan kapalit ng espesyal na bulaklak na tumutubo sa tabi ng rebulto ng kabayo. Dahil lihim ng baryo ang lokasyon ng bulaklak ay pumayag ang nakatatanda sa kondisyon na isang bulaklak lang ibibigay nila kay Enash bawat buwan, pero kahit ganoon ay kulang na kulang pa rin ang tubig para maibalik ang sigla ng baryo, kaya't ganito ang itsura nila ngayon parang mga stickman. Nang biglang sabihin ni Takaro na masamang tao si Enash ay tumanggi silang maniwala. Pero pagkatapos niyang sabihin na may tao na sinadyang lasunin ang lawa at ipinaliwanag din ni Takaro kung ano ang kaya gawin ng Ivor Flower, na nagpapatunay na masama talaga ang intensyon ni Enash mula pa sa simula. Habang hirap silang maniwala na niloko sila ni Enash ay pinapapunta ni Takaro si B sa ulap para mag-summon ng maikling pagulan para sa baryo. Pagkatapos nito ginamit niya ang clean at repair skill para ayusin ang kanilang mga bahay at mga damit.
bago siya nagluto ng isang malaking handaan para sa lahat. Maya-maya ay tinanong siya ng village chief kung may paraan ba para mababayaran nila ang kabutihan niya, kaya hiniling ni Takaro na dalhin siya sa Ivor para makapagsimula sila sa paggawa ng antidote. Biglang dumating ang tatlong taga-baryo at inanyayahan siyang makipaglaro. Pipigilan sana sila ng village chief pero sinabi ni Takaro na huwag mag-alala at sumama siya sa mga bata. Ilang minuto ang lumipas ay dinala nila siya sa isang kamalig para ipakita ang isang lumang prutas na madalas nilang itapon kapag anihan. Sinabi nilang sobrang alat ng lasa nito kaya't sinubukan ni Takaro at nagulat nang ma-realize niyang nag-iipon pala sila ng toyo nang hindi nila napapansin. Samantala sa manor ni Lord Belmont ay tumakbo si Tuz papunta sa kwarto ng kanyang ina dahil nag-trigger ang barrier na nilagay ni Takaro para magbabala kung may masasamang tao. Pagdating sa pinto ay nakita niya si Bernard kaya umatras siya sa takot at tinanong kung siya ba ang nasa likod ng pagkalason ng kanyang ina. Tinanong naman ni Bernard kung bakit niya naisip iyon kaya't sinabi ni Tuz na ipinaliwanag iyon ni Takaro kanina. Ipinahayag ni Bernard na hindi dapat pagkatiwalaan si Takaro at habang lumalapit siya para kumbinsihin si Tuz na siya ang mabuting tao, dumating si Lord Belmont kaya hiniling ni Tuz na magkaroon sila ng meeting tungkol dito at ilang minuto ang lumipas ay pinakinggan sila ni Lord Belmont. Sinabi niya kay Bernard na ang mga teorya niya tungkol kay Takaro na isang sakim na adventurer ay mas kapanipaniwala sana, kung hindi niya pinagaling ang paningin ni Militia at nalaman ang pinagmulan ng sakit nito. Paglabas ni Raymond na may dalang tubig, sinabi ni Lord Belmont kay Bernard na inumin ito dahil sinabi niya dati na ito ang makakagamot kay Militia at nang mag-atubili si Bernard, ibinuhos ni Lord Belmont ang tubig sa mukha nito at agad nitong inamin na lason iyon habang pilit na itinatanggal sa balat. Ininom naman ni Lord Belmont ang natira at sinabi niyang ordinaryong tubig lang iyon, pero dahil napatunayan na si Bernard ang salarin ay ipinatawag niya ang mga gwardya. Ilang sandali pa ay dinala na si Bernard at bumalik si Raymond na may bitbit na kakaibang sulat na nakita nila sa gamit nito. Tiningnan ito ni Lord Belmont at sinabing nakasulat ito sa cipher habang pareho nilang iniisip na ang plano ni Bernard ay konektado sa mas malaking bagay. Kumakatok naman ang isang tauhan ni Enash sa tirahan ng village chief. Ipinaliwanag ni Enash na kaya niyang kunin ang bulaklak pero ibinalita ng tauhan ang mga nangyaring kaguluhan kanina. Kaya agad nagtipon si Enash ng grupo ng mga siga para simulan ang susunod na bahagi ng kanyang plano. Sa mga oras na iyon ay karating lang ng village chief kina Takaro, Clay at B sa rebulto ng kabayo kung saan maliwanag pa rin kumikinang ang Ivor. Namangha si Takaro sa napakagandang tanawin sa harap niya at matapos niyang pagmasdan ang Pegasus statue, nagpasya siyang suriin ang Ivor at doon ay nalaman niya na ang mga Ivor flower ay namumulaklak lamang sa baybayin ng partikular na lawa na ito, dahil ginawa ang mga ito mula sa luha ng Divine Beast na si Huffle. Tinanong ni Takaro ang village chief tungkol sa Divine Beast at nalaman niyang si Huffle ay ang winged horse na nagprotekta sa baryo mula sa mga demonyo ng lawa. Simula noon ay sinamba na ito ng kanilang mga ninuno bilang kanilang guardian deity at alam ng lahat sa baryo ang kwento na ang Ivor ay nabuo mula sa luha ni Huffle. Tinanong ni Takaro ang matandang lalaki kung ayos lang ba na kunin niya ang isang bagay na napakahalaga. Sumagot ang matanda na bilang tagapagligtas ng kanilang baryo ay pwedeng kunin ni Takaro ang kahit gaano karami na bulaklak na gusto niya. Masaya siya sa narinig at binubunot niya ang isang bulaklak lang at iniisip na sapat na iyon para gumawa ng antidote. Nagsimula na siyang mag-isip tungkol sa pag-e-experiment sa soy sauce fruit pero naputol ang iniisip niya nang nakarinig siya ng sigaw. Ilang segundo lang ay dumating ang isang villager na hingal at nagpapanik dahil sinunog ng merchant mula sa gash ang baryo. Binuhat ni Takaro at Clay ang chief at ang isa pang villager at tumakbo pabalik sa baryo at pagdating nila, bumungad sa kanila ang nakakatakot na tanawin lahat ng bahay ay nagliliyab, hindi nagsayang ng oras si Takaro at agad na nagsimulang apulahin ang apoy kasama si B. Habang inilikas ni Clay ang mga villagers ay mabilis nilang nakontrol ang sitwasyon, pero naging abo at guho na ang mga bahay pagkalipas ng sunog at sinabi ng village guard kay Takaro na wala namang seryosong nasaktan, at iyon na ang pinakamagandang balita na pwede nilang tanggapin. Tinanong ni Takaro kung paano nagsimula ang apoy at sinabi ng guard na dumating si Ingash sa baryo at humingi ng Ivor flowers, pero dahil alam niyang lason ang mga bulaklak ay tumanggi siyang ibigay ang mga ito at dahil doon, hinutusan ng merchant ang kanyang mga tauhan na sunugin ang baryo.
Nagngingit-ngit si Takaru sa galit sa masamang merchant nang biglang magpanik ang chief dahil hindi niya makita ang batang si Gansa. Naalala ni Takaru si Gansa bilang yung batang mabilis naging komportable sa kanya, kaya nagsimula siyang magduda na kinuha ito ni Ing-ash bilang hostage. Agad naman itong kinumpirma ng isang matandang babae, sinasabing dinala ni Ing-ash si Gansa papunta sa lawa habang nagkakagulo ang lahat dahil sa sunog. Sumabog ang galit ni Takaru nang marinig ito at agad niyang ginamit ang kanyang search skill sa maximum range. Nakita niya ang human signal sa isang abandonadong kuta malapit doon at binanggit kay Clay na may hindi bababa sa 100 goons si Ing-ash. Sagot ni Clay ay hindi iyon problema, sabay sakay sa kanyang unicorn, pero pinigilan sila ng village chief dahil masyado raw delikado kalabanan si Ing-ash. Tiniyak ni Takaru na sapat ang lakas nila para harapin ang merchant at ang mga tauhan nito, at nangako siyang ibabalik niya si Gansa ng ligtas at nang makarating sila sa fortress, pinaikot ni B ang paligid at nakita niyang nagpa-party ang lahat ng bandido. Habang nag-iisip pa si Takeru ng plano ay biglang nag-transform si Clay patungo sa Kaiju number 8 dahil hindi niya mapapatawad ang mga walang hiyang nagdiriwang pamatapos mangidnap. Naiintindihan ni Takeru ang galit niya pero sinabi niyang kalma lang muna dahil kung umatake sila ng walang plano, maaaring mapahamak si Gansa. Bigla siyang nakaisip ng paraan at nagcast ng invisibility spell para sa sarili niya at kay Clay. Dahil dito ay madali silang nakalampas sa dalawang lasing na guard at sinasapak pa ang isa pang lasing na papunta sana para mag-refill ng alak. Naramdaman ni Clay na lahat ng bandido ay nasa itaas nila at napagdesisyonan ni Takaru na manatiling invisible hanggat maaari habang inaasikaso nila ang mga ito. Pumayag si Clay pero napansin niya ring kinukuha ni Takaru lahat ng makita niyang bagay sa fortress, at sinabi ni Takaru na ginagawa niya ito para makahanap ng ebidensya sa mga krimen ng mga bandido. Sinimulan nilang hanapin si Gansa pero kahit nalibot na nila lahat ng kwarto, wala silang nahanap na kahit anong clue at sabi ni Clay, panahon na para kausapin nila ang tunay na salarin at kunin ang lokasyon ng bata, at doon ay sumang-ayon si Takaru. Pumunta sila sa kwarto kung saan nagpa-party si Ing-ash at ang kanyang mga tauhan. Narinig nila ang tawa ng isa habang ikinukwento kung gaano kaawa-awa ang hitsura ng villagers habang nasusunog ang kanilang mga bahay. Sinabi naman ng isa pang bandido na sayang at hindi nila nakuha ang lokasyon ng mga bulaklak. Pero sagot ng isang mas arrogant na bandido na kaya nga nila kinidnap si Gansa para doon at tumawa ito, sinasabing nasa huling yugto na sila ng plano at kaya nilang pataasin ang presyo ng Ivor Poison para kumita ng napakalaking tubo. Tinanong ng isa pang bandido kung paano nila tataasan ang presyo ng lason. Sagot ng arrogant na bandido, kapag kumalat ang balita na kahit isang mayaman at makapangyarihang tao tulad ni Belmonte ay hindi nailigtas ang asawa niya matapos itong ma-infect ng Ivor Poison, maiintindihan ng mga tao kung gaano ito kalakas. Maraming tao ang susubok kumuha ng Ivor Poison para patayin ang kanilang mga kaaway, at doon nila pwedeng itaas ang presyo ng kahit gaano nila gusto, at pagkatapos niyang sabihin iyon, may bote na tumama sa batok niya at nawalan siya ng malay. Si Ing-ash ang nagtapon para ipaalala sa lahat na top secret ang plano nila at hindi dapat ito pinag-uusapan ng malakas. Narinig ni Takaru at Clay ang lahat mula sa labas ng kwarto at sinabi ni Clay na hindi na niya kayang kontrolin ang galit niya. Binigyan siya ni Takaru ng go signal para mag-rampage pero sinabi niyang huwag pumatay ng kahit sino. Kaagad na kin-cancel ni Clay ang invisibility at sinira ang pinto dahilan para magpanik ang mga bandido. Nagwawala si Clay sa loob ng kwarto at bumabagsak ang mga bandido sa bawat suntok niya at nagpanik si Ing-ash sa nakikita niya. Sinabi niya sa isa sa mga bandido na ilabas ang kanilang secret weapon kahit hindi pa nila ito ganap na nakokontrol, habang nagtataka si Ing-ash kung paano nauwi sa ganito ang lahat at biglang lumitaw si Takaru sa tabi niya at binanggit na ilayo muna nila ang bata sa panganib. Inakala ni Ing-ash na tauhan niya iyon kaya sinabi niya ang lokasyon ni Gansa pero nang lumingon siya ay nagulat siya dahil wala ng tao sa likod niya. Samantala ay tumakbo si Takaru papunta sa outhouse na may iisang bandido lang na nagbabantay, galit na galit dahil lahat ay nagpa-party pero siya ay nagtatrabaho pa rin. Nag-volunteer si B na pabagsakin ito at pinayagan siya ni Takaru at lumipad ang baby dragon diretso sa bandido. Binasag ang pinto at agad itong napabagsak at pumasok si Takaru sa outhouse at tinawag si Gansa na agad naman sumagot. Tinataga niya ang lock ng selda gamit ang isang chop at pinalaya ang bata.
Agad namang yumayakap si Gansa sa kanya na takot at umiiyak at sinabi ni Takaro na babalik sila agad sa baryo pero paglabas niya ng gusali, nakita niyang nagtatakbuhan ang mga bandido sa takot. Nakita niya ang maraming tentacles na tumataas mula sa pader ng fortress at sigurado siyang hindi iyon si Clay. Hinihila niya ang isang bandido at tinanong kung ano ang nangyayari at doon niya nalaman na inatake sila ng Lake Demon. Hindi lubos na naniniwala si Takaro pero nagpasya siyang tapusin ito agad. Tinanong niya si Gansa kung kaya nitong bumalik mag-isa pero sobrang takot pa ang bata para bumitaw sa kanya. Naintindihan ni Takaro at sinabi niyang kumapit lang ng mahigpit. Tumakbo siya papunta sa battle zone habang may barrier sa paligid nila at nakita niyang ang monster na kalaban ni Clay ay isang napakalaking sea anemone. Iniskan ito ni Takaro at nalaman niyang isa itong B-rank monster na tinatawag na Dark Anemone at si Enash ang nag-summon nito. Humarap siya kay Enash na nanginginig sa takot sa lupa at nagsusumamo itong may magligtas sa kanya at gusto na nga Nagdesisyon si Takaro na arestuhin ang merchant at tanungin na lang mamaya. Sinabi niya kay Clay na kailangan na nilang umalis at hirap na hirap si Clay kalaban ang monster dahil sa walang katapusang tentacles nito, kaya nagpa siya si Takaro na padaliin ang laban. Gumamit siya ng malakas na ice magic para i-freeze ang Dark Anemone sa pwesto nito at namangha si Clay, pero sinabi ni Takaro na hindi pa natatapos ang trabaho at kailangan pa nilang durugan ang utak ng halimaw para mamatay ito ng tuluyan. Nag-charge si Clay ng isang napakalakas na suntok at sinapak ang mukha ng halimaw pero imbes na mapatay ito, na-activate ng suntok ang self-defense mechanism ng monster at itinuwid ng halimaw ang mga nagyayelong tentacles nito at inihagis iyon kay Takaro, na wala ng oras para gumawa ng barrier. Naharangan niya ang direktang atake gamit ang kanyang staff pero sapat ang lakas para itapon siya at si Gansa palabas ng pader. Hinawakan ni Takaro si Gansa at inihagis ito pataas para mas asalo ni B habang siya naman ay nahulog sa lason na lawa. Habang nalunod siya sa lason na tubig ay inisip ni Takaro na ito na ang katapusan niya. Pakiramdam niya hindi niya kayang pabayaan ang isang taong nangangailangan kaya't isinakripisyo niya ang sarili niyang buhay at hindi iyon nagpapalungkot sa kanya, pero nararamdaman niyang hindi na niya magagawa ang napakarami pang bagay na talagang gusto niyang gawin. Sa kabutihang palad ay nakita siya ng isang black-haired K-pop god habang nalunod, at nagpa siya itong tulungan siya dahil napakaganda ng nagiging epekto ni Takaro sa mundong ito at habang iniisip ni Takaro ang iba't ibang pagkain na gusto niyang gawin gamit ang soy sauce, may isang boses na tumatawag sa kanya. Pero hindi niya ito pinapansin at patuloy na iniisip ang mga kaibigan niya at ang custom-made scissors na hindi pa niya nakukuha. Nainip ang taong tumatawag sa kanya dahil paulit-ulit niya itong hindi pinapansin, kaya hinihila siya nito palabas ng tubig. Nagulat si Takaro nang makita niyang ang nagligtas sa kanya ay isang puting Pegasus na nagsabing huwag daw siyang mamatay. Hindi maintindihan ni Takaro ang nangyayari kaya nagpakilala siya at nagpakilala rin ang Pegasus bilang si Huffle. Naalala ni Takaro ang pangalang iyon pero hindi niya maalala kung saan niya ito narinig. Nakipag-small talk siya kay Huff at tinanong kung ito ba ang tahanan nito at humingi ng pasensya sa pagkahulog niya roon. Iginiit ni Huff na mabuting ang nahulog siya sa lawa dahil bigla itong nagsimulang maging malinis. Nabuhay ulit ang mga halaman sa paligid ng lawa at hindi makapaniwala si Takaro sa nakikita niya, dagdag pa ni Huff na dahil lahat iyon sa kanya. Ipinaliwanag niya na matagal nang naging stagnant ang magic element ng lawa at dahil doon, nanghina siya at sa huling lakas niya ay gumawa siya ng ivor flowers para panatilihing malinis ang lawa at dahil doon naging bato ang katawan niya. Patuloy na nabuhay ang ivor flowers habang nililinis ang lawa kaso dumating si Ing-Ash at sinadya itong lasunin. Nang mahulog si Takaro sa lawa, inabsorb niya ang lason at natulungan si Huff na makawala mula sa pagiging bato. Dinala ni Huff si Takaro pabalik sa kanyang mga kaibigan at sinabi niya sa kanila na niligtas siya ng Pegasus God, pero si Takaro lang ang nakakakita o nakakarinig kay Huff at nagpasalamat ito sa kanya bago maglaho. Pagkatapos nito ay bumalik sina Takaro at ang iba sa baryo at muling pinagtagpo si Gansa sa kanyang mga tao. Pagkatapos ay gumawa si Takaro ng isang bilog gamit ang ilang magic stones at sinabi kay Clay na tumayo sa loob nito kasama niya. May pagdududa si Clay tungkol dito pero nagdesisyon siyang pagkatiwalaan si Takaro. Inactivate ni Takaro ang magic circle at agad itong nag-teleport diretso sa mansyon ni Belmonte at doon, mabilis siyang gumawa ng antidote para sa ivor poisoning at gumaling agad si Malicia sa lason matapos uminom ng isang lagok ng gamot.
Napaiyak ang lahat sa sobrang tuwa sa nangyari pero hindi pa natatapos ang trabaho ni Takero. Bumalik siya sa baryong sinisimulan palang muling itayo at sinabi sa chief na isinukol na niya si Ingash sa local lord kasama ang napakaraming ebidensya, kaya hinding-hindi na ito makakalabas pa ng kulungan. Naantig ang village chief at napaiyak habang tinatanong si Takero kung paano sila makakabawi sa kanya. May naisip si Takero at nagsimula siya sa isang demo at naglagay siya ng butter at soy sauce sa steamed potato at pinatikim ito sa chief. Nabigla ang matanda sa sarap at doon na nagsimulang inilahad ni Takero ang kanyang business pitch. Hiningi niya sa chief na ibenta sa kanya ang lahat ng soy sauce fruits nila at gamitin ang kikitain para palawakin ang taniman ng mga prutas na iyon. Pumayag ang matanda pero sinabi niyang hindi magagamit ni Takero ang lahat ng bunga nila. Ipinahayag naman ni Takero na plano niyang pasisikatan ang soy sauce sa malalaking syudad, at kapag nangyari iyon ay magiging specialty na ng kanilang baryo. Matapos noon ay pinakain niya ang lahat ng soy butter potatoes at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Nag-reunite sila ni Clay at habang pinag-uusapan nila ang misyon at biglang bumababa si Huff sa harap nila at doon ay nagulat si Takero sa pagbabalik niya. Pero mas lalo siyang nabigla nang biglang nag-transform si Huff sa isang magandang dalaga at sinabi niyang sasama na siya sa grupo nila. Naguluhan sina Takero at Clay at tinanong ni Clay kung bakit gustong sumama ng isang Diyos sa isang outrageous na tao. Sagot ni Huff ay masyado na siyang matagal na nanatili sa isang lugar at ngayon ay gusto naman niyang libutin ang mundo. Pakiramdam niya ay magiging masaya kung sasama siya kay Takero at kapalit nito. Papayagan niya itong sakyan siya pero bilang kabayo lamang at habang tuwang-tuwa si Huff sa paglalakbay na naghihintay, sigurado si Takero na mas magiging magulo ang buhay niya simula ngayon.